Madami nagsasabi na may kakaibang nangyayari sa Quiapo, lalo na paggabi. Kahit ako, may karanasan dyan. Kaya gusto ko ding ibahagi dito sa PNT Stories. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jojo. Hindi naman talaga ako mahilig magtagal sa Quiapo Church, lalo kapag gabi. Maingay sa labas, siksikan, at kahit banal ang lugar, may kung anong bigat sa hangin, lalo na kapag papalapit na ang oras ng pagsasara. Pero nung gabing yon, wala akong choice. May pinagdaraanan ako nun, problema sa pamilya, sa trabaho, at kung ano-ano pa. Pakiramdam ko, kailangan ko talaga ng katahimikan, kahit saglit lang. Kaya pumasok ako sa Quiapo Church bandang 7:00 ng gabi. Yung oras na konti na lang ang tao at mahina na ang ilaw sa loob. Pagpasok ko, bumungad agad ang amoy ng kandila. Tahimik na tahimik, yung tipong rinig mo ang sarili mong yapak sa sahig. May iilan pang nagdadasal, hiwa-hiwalay, karamihan nasa bandang unahan malapit sa altar. Ako, umupo ako sa gilid, sa parting medyo madilim na. Doon ako palaging komportable, malayo sa tao, walang istorbo. Habang nagdadasal ako, napansin ko na parang may isang anino sa bandang kaliwang bahagi ng simbahan. Sa una, inisip ko lang na baka isa pang deboto na gaya ko. Tahimik lang at nakayuko. Pero may kakaiba. Kanina pa siya nandun, hindi gumagalaw. Nang pasimple akong tumingin, doon ko siya nakita ng mas malinaw. Isang matandang lalaki, payat, medyo kuba, suot ang parang lumang barong. Nakayuko siya, parang taimtim na taimtim sa pagdarasal. Ang hindi ko maintindihan, sobrang dilim ng pwestong kinaroroonan niya. Pero siya lang ang kitang kita, parang may sariling liwanag na mahina pero sapat para makita ang hulma ng katawan niya. Bumalik ako sa pagdarasal, pilit na hindi pansinin. Ayokong maging bastos sa loob ng simbahan, pero ilang minuto pa lang ang lumipas, napansin kong nawala na siya. Wala na sa pwesto niya. Napakunot ang noo ko. Hindi ko narinig na tumayo siya. Wala akong narinig na yapak. Basta na lang nawala. Habang iniisip ko yun, may kung anong kumirot sa batok ko. Dahan-dahan akong tumingin sa bandang likuran ng simbahan. Nandun na naman siya. Pero imposible. Malayo ang pwesto na yon mula sa dati niyang kinaroroonan. At kung lumipat man siya, dapat narinig ko. Biglang bumigat ang dibdib ko. Hindi na ako makapagdasal ng maayos. Parang bawat bulong ko ay parang napuputol sa lalamunan ko. Sinubukan kong wag nang tumingin ulit, pero may mali talaga. Habang tumatagal, paiba-iba ang pwesto niya. Minsan nasa gilid, minsan malapit sa mga upuan, minsan naman parang mas malapit sa akin. At sa bawat paglitaw niya, mas dumidilim ang paligid kahit pareho lang naman ang ilaw ng simbahan. Nung huling beses kong tumingin, hindi na siya nakayuko. Nakatitig na siya sa direksyon ko. Hindi ko makita ang mukha niya. Parang nilalamon ng anino. Pero ramdam ko ang titig niya. Doon na ako kinabahan ng tuluyan. Gusto ko nang tumayo. Gusto ko nang umalis. Pero biglang may pumasok sa isip ko. Kung ordinaryong tao lang siya, bakit parang siya ang palaging lumilitaw sa pinakamadilim na bahagi ng simbahan? At higit sa lahat, bakit parang hindi siya dumadaan, kundi basta na lang sumusulpot? Hindi ko kayang magpanggap na kalmado. Ramdam ko na ang paninigas ng mga daliri ko, pati ang lamig na gumagapang mula sa paa hanggang sa dibdib. Kahit nakaupo lang ako, pakiramdam ko may nakadagaan sa balikat ko. Parang may presensya na hindi ko nakikita pero ramdam na ramdam ko. Dahan-dahan akong tumayo. Hindi ko patuluyang na itataas ang katawan ko nang biglang nawala ang matandang lalaki. Nawala na naman siya.
Napabuntong hininga ko. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ko. Baka guni-guni lang. Baka pagod lang ako. Baka sobra lang talaga ang iniisip ko noon. Pero nung humakbang ako palayo sa inuupuan ko, may narinig akong mahinang bulong. Parang dasal na pabulong, paulit-ulit, galing sa kung saan, sa likod ko. Tumigil ang mga paa ko. Ayokong lumingon pero parang may pumipilit sa liig ko. At nung lumingon ako, nasa likod ko na siya. Hindi na siya malayo. Isang di pa lang ang pagitan namin. Mas kita ko ang itsura niya. Ang balat niya ay parang kulubot na tuyot. Ang damit niya ay parang luma, gusot, at may amoy na hindi ko maipaliwanag. Amoy alikabok at parang pinatay na kandila. Pero ang pinaka nakakakilabot, wala siyang mata. Gusto kong sumigaw, pero walang lumalabas sa bibig ko. Gusto kong tumakbo pero parang nakabaon ang paa ko. Parang hinahatak pababa ng sahig. Doon ko narinig ng malinaw ang bulong niya. Hindi ko uulitin ang eksaktong salita pero parang dasal na baliktad. Hindi para sa liwanag, kundi para sa kung anong naninirahan sa dilim. Bigla siyang umatras, isang hakbang lang. At sa isang iglap, naglaho na parang usok. Napaupo ako sa pinakamalapit na bangko, nanginginig, habol ang hininga. Pawis na pawis ako kahit malamig ang paligid. Tumingin ako sa paligid. May ilang tao pa rin sa simbahan. Tahimik, nakayuko. Walang kahit sinong nakapansin sa kanya. Parang ako lang. Hindi na ako nag-isip pa. Tumayo ako ulit at tuluyan ng lumabas ng simbahan. Hindi ko na tinapos ang dasal ko. Hindi na ako lumingon pa. Paglabas ko, bumungad ang ingay ng Quiapo. Busina, tao. Parang biglang bumalik ang mundo sa normal. Pero ako, hindi ko alam kung sino ba talaga yung lalaking yun. May nagsabi sa akin, isang matandang nagtitinda malapit sa simbahan, na may mga kaluluwang naiwan, mga debotong hindi na raw nakaalis. Patuloy pa rin nagdadasal kahit tapos na ang buhay nila. Hindi ko alam kung totoo yun. Ang alam ko lang, hindi na ako babalik sa Quiapo Church ng gabi, lalo na kapag wala akong kasama. Madalas kong i-play ang story mo, Sir Dave, habang nasa biyahe ako. Kaya naisipan ko ding ibahagi ang karanasan ko bilang taxi driver. Ako nga pala si Rudy. 11 taon na akong taxi driver. Sanay na ako sa lahat. Lasing na pasahero, mag-asawang nag-aaway, tahimik na biyahe na puro buntong hininga lang ang maririnig. Kaya noong gabing yun, akala ko ordinaryong gabi lang. Bandang 2:40 ng madaling araw, pauwi na sana ako. Isang biyahe na lang, panggas lang bago umuwi. Nasa kahabaan ako ng isang madilim na kalsada. Yung tipong bihira na ang may dumadaan, lalo na kapag madaling araw. Puro puno sa gilid at iilan lang ang poste ng ilaw. Doon ko siya nakita. Isang babae, nakatayo sa gilid ng kalsada, nakaputing damit, parang bestida. Mahaba ang buhok niya, nakatakip sa kalahati ng muka. Pinapara niya ako. Napaisip ako saglit. Walang bahay sa paligid. Walang kahit ano. Wala ring tao. Pero huminto ako. Pagbukas niya ng pinto, malamig ang hangin na pumasok sa taxi. "Kuya, pwede po ba?" Mahina niyang sabi. Tumango lang ako. "Saan po?" Binanggit niya ang isang lugar na lampas pa sa tulay, yung bahagi ng kalsadang iniiwasan ng karamihan ng driver. Pero hindi ko ipinahalata ang kaba ko. Pumayag ako at pinasakay siya. Habang umaandar kami,
napansin kong wala siyang anino sa rearview mirror. Akala ko dahil lang sa ilaw. Pinagpapawisan na ako pero hindi ko pinansin. Tahimik siya. Hindi masyadong gumagalaw. Sinubukan kong basagin ng katahimikan at nagtanong, "Gabi na po yung uwi nyo?" Hindi siya agad sumagot. Pagdating namin sa tulay, bigla siya nagsalita, "Kuya, dito po." Pag-apa ko sa preno, may kumalabog sa ilalim ng taxi. Parang may dumaan o may tumama. Napamura ako. Bababa sana ako para tignan. Pero bigla kong narinig ang boses niya. Malapit na, kahit nasa likod ko pa rin siya. "Kuya, wag na po." Napatingin ako sa rearview mirror, pero wala na siya. Bukas ang pinto sa likod, pero walang tao. Hindi ko rin narinig yung yabag niya. Pero ang mas kinilabutan ako, basa ang upuan. Biglang nagpatay sindi ang ilaw sa tulay. Sa gilid ng mata ko, may nakita akong babaeng nakatayo sa gitna ng tulay. Nakatingin diretso sa akin. Hindi ko inintindi kung multo ba yun o tao yun. Tinapakan ko ang silinyador. Hindi ako tumingin sa side mirror hanggang makalayo ako. Pumunta ako ng presinto kinabukasan. Nanginginig ako, kinakabahan ako. Kwento ko sa lahat ang nangyari. Tahimik lang ang pulis na nakausap ko. Tapos may inilabas siyang lumang papel. Balita ng aksidente. Isang babae ang nasagasaan sa tulay. Madaling araw, nakaputing damit na parang bestida. Humihingi raw ng tulong, pero walang tumulong. At nang may isang taxi na huminto sa kanya para tulungan siya, hindi na rin siya umabot sa ospital. Simula nung maranasan ko ang karanasan ko sa lugar na yun, hindi na ulit ako bumiyahe ng madaling araw. Mahilig ako sa mga sikat na lugar o mga kainan para i-post sa Facebook o sa Instagram. Ako nga pala si Francine. Matagal ko nang gustong mamasyal at kumain sa ugbo sa Tondo. Lagi ko kasing nakikita sa videos. Masasarap na pagkain, masaya ang vibe, siksikan pero buhay na buhay. Kaya nung araw na yun, pumunta ako. Simpleng lakad lang sana. Kain, ikot, tapos uwi. Bandang hapon ako dumating. Mainit pa pero puno na agad ang kalsada. Amoy ng ihaw, mantika, sabaw, halo-halo. May mga taong nagtatawanan. May nagpipicture. May nakapila sa bawat tindahan. Normal, masaya, walang kahit anong kakaiba. Habang naglalakad ako, napansin ko na halos lahat ng tindahan may tig-isang nagtitinda sa harap. Abala sa pagsandok, pag-ihaw at pagbigay ng sukli. Pero sa unang tindahang nilapitan ko, may isa pang babae sa likod ng nagtitinda. Nakatayo lang siya, tahimik, hindi kumikilos. Ang suot niya, simpleng damit lang at nakatingin lang sa ginagawa ng tindera. Akala ko katulong o kamag-anak, kaya hindi ko pinansin. Lumipat ako sa ibang pwesto para bumili naman ng ibang pagkain. Habang nakapila ko, napatingin ulit ako sa likod ng tindahan. Nandun na naman siya. Parehong babae, parehong posisyon, nasa likod ng nagtitinda. Medyo kinabahan ako noon, pero pinilit kong maging kalmado. Baka magkamukha lang. Pero nung pangatlong beses akong lumipat ng kainan, doon talaga ako kinilabutan. Ibang tindahan na, ibang nagtitinda, ibang pagkain. Pero siya pa rin. Nakatayo sa likod, bahagyang nakatagilid ang ulo, parang may hinihintay. Hindi siya nagsasalita, hindi rin siya kumikilos.
At ang pinakang kakaiba, walang pumapansin sa kanya. Sinubukan kong titigan siya ng mas matagal. Doon ko napansin na parang hindi buo ang itsura niya. Parang may kulang. Parang hindi solid ang katawan niya. Malabo sa gilid. Parang usok na pilit binubuo ng anyo ng tao. Nang gumalaw ang ulo niya, doon ko naramdaman ng lamig. Hindi natural ang galaw. Hindi siya lumingon ng buo. Parang dumulas lang ang ulo niya. Mabagal. At kahit hindi ko makita ng malinaw ang mukha niya, alam kong nakatingin siya sa akin. Gusto kong umalis, pero tuwing lilipat ako ng pwesto, kakain man o titingin lang, palagi siyang nasa likod ng nagtitinda. Doon na pumasok sa isip ko ang isang bagay na hindi ko gustong isipin. Kung ordinaryong tao siya, bakit parang wala siyang sariling pwesto? Bakit parang sumusunod siya? At higit sa lahat, bakit parang hindi siya humihinga? Hindi na ako makakain ng maayos. Kahit hawak ko na ang binili kong pagkain, nanginginig ang kamay ko. Sa bawat subo, pakiramdam ko may nakatingin sa likod ng nagtitinda at alam kong hindi ako nagkakamali. Noong lumapit ako sa isang tindahan para bumili ng panghuli sana, doon ko siya nakita ng mas malinaw. Mas malapit na siya ngayon. Hindi na lang basta malabo ang gilid ng katawan niya. Parang kulang-kulang na ang anyo niya. Parang pilit lang siyang nabubuo sa hangin. Ang paa niya, hindi ko makita ng buo. At nang masilip ko ang bandang dibdib niya, parang hindi gumagalaw. Hindi humihinga. Nalapit sana ako para tanungin ng tindera kung kilala niya ang babaeng nasa likod niya. Pero bago pa ako makapagsalita, gumalaw ito. Dahan-dahan siyang umangat mula sa kinatatayuan niya. Hindi siya humakbang, hindi rin lumakad. Lumutang siya sa ere. At sa unang pagkakataon, lumampas siya sa likod ng tindera, papunta sa akin. Nanikip ang dibdib ko. Parang biglang nawala ang ingay sa paligid. Wala na akong marinig, kundi ang sariling tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatayo ron, pero nang mapansin kong wala pa rin pumapansin sa kanya, doon na ako napasigaw. Hindi dahil sa takot, kundi dahil malapit na siya. Hindi ko nakita ang mukha niya ng buo, pero nakaramdam ako ng lamig, para siyang presensyang hindi dapat nakikita. Bigla siyang huminto, at sa pagitan namin, narinig ko ang mahinang bulong, parang paghingi ng paumanhin. Hindi ko na kinaya. Tumalikod ako at halos tumakbo palabas ng ugbo. Dumaan sa mga tao at nagmadaling umalis. Pero pakiramdam ko, nakasunod pa rin siya. Bago ko tuluyang makalayo, napansin ko ang isang matandang lalaki na tanod, nakaupo sa gilid ng kalsada. Hindi ko alam kung bakit, pero lumapit ako sa kanya. Nanginginig ang boses ko habang tinatanong kung may napapansin ba siyang kakaiba. Tumingin siya sa akin ng matagal, tapos ang sabi niya, "Nakita mo yung babae sa likod ng mga nagtitinda, no?" Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ayon sa kanya, dati raw may isang babaeng kasama sa mga nagtitinda ron. Tahimik lang, masipag, palaging nasa likod, tumutulong, pero tinamaan ng malubhang sakit. Hindi raw siya umalis sa ugbo hanggang sa huling araw niya. Namatay daw yun, pero may mga gabi at hapon na nakikita pa rin siyang nakatayo sa likod ng mga nagtitinda. Parang ginagawa pa rin ang nakasanayan niya. Hindi naman niya nananakit, pero hindi lahat ng tao nakikita yan, sabi ng tanod. Hindi na ako nagtanong pa. Umalis na ako. Hindi ko na tinapos ang pagkain ko. Hindi na ako lumingon pabalik. Sumakay ako ng kahit anong sasakyan pa uwi, basta makalayo lang. Nakabalik pa rin naman ako sa ugbo, pero kasama na ang mga kaibigan ko. Pero hindi ko na ulit nakita yung kaluluwa na yun. Madaling araw pa lang,
Gising na kami sa palengke ng Divisoria. Tawagin niyo na lang po akong Berto. Bandang 3:00 ng umaga, yung oras na tahimik pa ang paligid, pero buhay na ang bentahan. May mga nagbubuhat ng kahon, may nagwawalis ng sahig, at may ilang ilaw na bukas na. Kulay dilaw, mahina. Sanay na ako ron. Ilang taon na rin akong nagtatrabaho sa palengke. Noong araw na yon, may isang baboy na dinala para katayin sana. Medyo malaki, maitim ang balat, at tahimik lang. Hindi gaya ng ibang baboy na maingay at nagpupumiglas. Tahimik siya sobra. Habang hinihila siya papunta sa gilid ng palengke, napansin ko na nakatingin lang siya sa paligid. Hindi nag-iingay. Hindi nagpupumiglas, pero may kakaiba sa mata niya. Parang masyadong malinaw, masyadong mapagmasid. May isa sa mga kasama ko ang nagbiro. Parang tao tumingin yung baboy na yan ah. Natawa kami, tapos bigla sumakit yung sikmura ko. Hindi ko alam kung bakit. Habang inaayos na ang mga gamit, biglang kumalabog ang bakal. 1 segundo lang ang lumipas at bigla na lang nakawala ang baboy. Tumakbo ito. Hindi basta takbo. Mabilis, dire-diretso. Parang alam na alam niya ang daan palabas ng palengke. Parang hindi siya baboy kung tumakbo. Nagkagulo ang lahat. May sumigaw, may humabol. Ako, napasama rin sa mga tumakbo. Rinig ang yabag namin, pero ang baboy, sobrang bilis. Lumiko ang baboy sa isang madilim na iskinita sa gilid ng palengke. Yung parte na halos wala ng ilaw at bihira ng daanan. Ako lang ang nakasunod. Pagdating ko sa dulo ng iskinita, huminto ang baboy. Nakatayo siya ron, nakatalikod sa akin. Hinihingal ako, pero ang baboy hindi. Bigla siyang umangat. Umingat ang katawan niya. Dahan-dahan, parang binubuo ulit ang sarili. At ang likod niya, unti-unting umunat. Ang mga paa niya, nag-iba ang hugis. At sa ilalim ng mahinang ilaw, nakita ko ang hindi ko kailanman makakalimutan. Yung baboy, naging tao sa harapan ko. Isang lalaki, nakahubad, maputla ang balat, at ang mga mata niya, kapareho ng titig ng baboy kanina. Nagkatinginan kami nung lalaki. Ngumiti siya. Ngiting nakakatakot. Sa mababang boses, parang bumulong siya at sinabing, "Susunod ka pa." Pagkatapos nun, tumakbo ulit siya at parang nilamon na lang siya ng dilim, tapos nawala na. Hindi ako nakagalaw. Nung dumating ang iba, nakita nila akong nakatayo lang, nanginginig. Tinanong nila ako kung saan napunta ang baboy. Hindi ko agad nasagot. Ang nasabi ko na lang, "Wala. Nawala na lang at hindi ko na nakita kung saan pumunta." Umalis kami sa lugar na yon bago pa mag-umaga. Simula noon, may mga matatandang tindero na nagkwento na raw talaga. May mga aswang na nagaan yung hayop. Lalo na sa mga lugar na sanay sa dugo at madaling araw ang galawan. Hindi ko alam kung bakit ako ang nakakita. Hindi ko rin alam kung bakit hinayaan niya akong mabuhay. Hanggang dito na lang po. Salamat. Maaga talaga akong namimili sa Divisoria. Mas tahimik, mas presko, at mas kaunti ang tao. Ako nga po pala si Grace. Noong araw na yon, bandang 4:00 pa lang ng umaga, nandun na ako. Nagsisimula pa lang magbukas ang ilang tindahan. May mga kariton na hinihila at mga ilaw na kalahati pa lang ang bukas. Normal na normal. Bitbit ko lang ang maliit kong bag at listahan ng bibilhin. Tahimik ang paligid, pero may ingay pa rin ng bakal, trapal at mga yabag ng nagmamadaling tindero.
Habang naglalakad ako sa isang makitid na eskinita ng mga tela, napansin kong may kasabay akong babae. Pareho kaming naglalakad sa iisang direksyon. Hindi ko kita ang mukha niya dahil nakayuko siya, parang nakatingin sa mga paninda. Suot niya ang simple at medyo lumang damit, parang hindi uso sa panahon ngayon. Akala ko, isa lang ding mamimili na kagaya ko. Pumasok ako sa isang tindahan para magtanong ng presyo. Habang kausap ko ang tindero, napatingin ako sa salamin sa likod. Nasa loob din siya, nakatayo lang sa gilid, tahimik, parang naghihintay. Hindi siya gumagalaw, hindi rin nagtatanong. Paglabas ko ng tindahan, nauna akong naglakad. Pero ilang segundo lang ang lumipas, naramdaman ko na naman ang presensyang may sumusunod sa akin. Siya na naman. Medyo kinabahan na ako nun. Pero sinabihan ko ang sarili ko na huwag mag-overthink. Divisoria to. Normal na maraming tao. Pero habang tumatagal, walang ibang mamimili. Kami lang ang palaging magkalapit. Lumipat ako ng pwesto. Sumingit sa masikip na daanan. Huminto sandali. Tuwing lilingon ako, nandun pa rin siya. Sa distansyang parang sinasadya. Hindi masyadong malapit, pero hindi rin nawawala. Doon ko napansin ang kakaiba. Walang tunog ang mga yapak niya. Sa paligid, rinig ko ang lahat. Hakbang ng mga tao, kaluskos ng kahon, kalansing ng barya. Pero siya, wala akong marinig sa kanya. Nung dumaan kami sa mas madilim na bahagi, doon ko napansin na parang hindi na tumatama ng buo ang ilaw sa katawan niya. Parang may parte siyang hindi naaabot ng liwanag. Bigla siyang huminto. Ako rin. Sa pagitan namin, wala na halos 1 metro ang layo. Unti-unti siyang nag-angat ng ulo. At doon ko nakita. Hindi malinaw ang mukha niya. Parang anino lang. Pero alam kong nakatingin siya sa akin. Walang emosyon. Walang buhay. Parang nakatitig lang. Tapos naghihintay. Gusto kong magsalita. Gusto kong magtanong kung okay lang siya. Pero bago pa ako makapagsalita, dumaan ang isang kariton sa pagitan namin. 1 segundo lang. Paglampas ng kariton, wala na siya. Bigla akong nanghina. Napaupo ako sa gilid ng bangketa. Hinihingal. Tinanong ako ng isang tindera kung okay lang daw ba ako. Sinabi kong nahilo lang ako. Hindi ko na tinuloy ang pamimili ko. Umalis ako agad ng Divisoria habang madilim pa. Nung makasakay na ako pauwi, doon lang ako nakahinga ng maayos. Pagdating ko sa bahay, doon ko napansin ang hindi ko agad nakita kanina. May bahid ng alikabok ang likod ng damit ko. Hugis kamay. Hanggang ngayon, hindi na ako namimili ng maaga sa Divisoria. Tawagin niyo na lang po akong Benok. Taxi driver sa gabi. Mas gusto ko yun. Mas tahimik. Mas kaunti ang sasakyan. At diretso lang ang biyahe. Pero may isang ruta akong iniiwasan hanggat maaari. Balete Drive. Noong gabing yun, wala akong choice. Pauwi na ako. Pagod na. At gusto ko nang makauwi para makapagpahinga. Bandang 1:00 ng madaling araw, halos wala nang masyadong sasakyan. Tahimik na rin ang paligid. Habang binabaybay ko ang kahabaan ng Balete Drive, napansin kong parang bumigat ang hangin. Parang nahihirapan ang sasakyan ko. Pinagpapawisan rin ako kahit nakabukas ang aircon. Habang dire-diretso akong umaandar, biglang may tumawid. Isang babae. Biglaan, mula sa gilid ng kalsada. Tinapakan ko ang preno, pero huli na. Ramdam ko ang tama. Napasigaw ako. Huminto ang taxi sa gitna ng kalsada.
Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang manibela. Puta! Diyos ko! Mabilis akong bumaba. Nanginginig ang tuhod ko. Akala ko may nakabulagta sa harap ng taxi. Akala ko may duguan. Pero wala. Walang katawan. Walang bakas. Walang kahit anong tanda ng aksidente. Malinis ang bumper. Walang gasgas. Wala ring dugo. Napaatras ako. Hindi pwede to. Nabangga ko yun. Ramdam ko. Sabi ko sa sarili ko. Napatingin ako sa paligid. Walang tao. Wala ring ingay. Bigla akong kinilabutan sa isip ko. Bumalik ako sa loob ng taxi. Nanginginig ang dibdib ko. Paulit-ulit kong tinitignan ang salamin. Harap, kaliwa, kanan. Pero wala. Pinilit kong kumalma. Pagod lang to. Imahinasyon lang. Sabi ko sa sarili ko. Inarangkada ko ulit ang taxi. Ilang segundo lang ang lumipas. May biglang bumigat sa likod. Parang may umupo. Hindi ako lumingon agad. Alam ko na. Ramdam ko na. May presensya. Mabigat. At biglang lumamig. Unti-unti akong tumingin sa rearview mirror. Nandun siya. Nakaupo sa likod. Basang-basa ang buhok. Maputla ang muka. At may dugong tumutulo. Nakatingin siya ng diretso sa akin. Napahigpit ako ng hawak sa manibela. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas. At nang mapakurap ako sa takot, nawala siya. Napahinto ako sa gilid ng kalsada. Binuksan ko ang pinto at tumakbo ako palabas ng taxi. Hindi ko na sinarado ang pinto. Hindi ko na nilingon. Tuloy-tuloy ang takbo ko hanggang makita ko ang ilaw ng 7-Eleven. Doon lang ako huminto. Hingal na hingal, pawis na pawis, tapos nanginginig. Umupo ako sa sahig sa labas. Hindi na ako pumasok para kita ko pa rin ang taxi ko. Doon na ako nag-antay hanggang mag-umaga. Hindi na ako natulog. Bawat dumadaang sasakyan, napapalingon ako. Pagsikat ng araw, saka lang ako nagkalakas ng loob bumalik. Nandun pa rin ang taxi, bukas pa rin ang pinto, at sa upuan, may marka na parang may umupo talaga. Matapos yun, hindi na ako dumadaan sa Balete Drive, lalo na kapag 10 oras na ng gabi. Ako si Dante, taxi driver. Gabi ako bumabiyahe at kabisado ko na halos lahat ng ruta sa Maynila at karatig probinsya. Pero may isang biyahe ako na hindi ko makalimutan. At sana hindi na maulit kahit kanino. Bandang 2:00 ng madaling araw, may pumara sa akin sa isang madilim na bahagi ng kalsada sa Maynila. Isang babae, mahaba ang buhok, payat ang katawan at nakaitim. Tahimik siya, parang pagod na pagod. Sa San Mateo po, mahina niyang sabi. Nag-alinlangan ako. Alam ko yung lugar na yon. Liblib, paakyat, halos walang masyadong ilaw. Pero kailangan ko ng kita at mukha naman siyang normal, kaya pumayag ako. Habang papalayo kami sa city, nawawala na ang mga bahay, napapalitan ng puno at bangin. Humihina rin ang signal ng radyo, tanging ingay ng makina ang naririnig ko. Napansin kong amoy lupa sa loob ng taxi. Masakit sa ilong. Sinilip ko siya sa rearview mirror. Hindi siya gumagalaw. Ma'am, malayo pa po ba? Tanong ko. Ngumiti siya. Pero kakaiba ang ngiti niya. Malapit na po, sagot niya. Pagdating namin sa isang bahagi ng kalsada na halos lupa na lang,
bigla niyang sinabing, "Dito na." Huminto ako. Walang bahay doon. Wala ring poste ng ilaw. Puno lang at kadiliman. "Ma'am, sigurado po ba?" Hindi ko na natapos. Narinig ko ang parang pagkamot ng kuko sa upuan. Isang mahabang kalmot. Napatingin ako sa salamin. Hindi na babae ang nasa likod ko. Humaba ang liig niya. Nagliwanag ang mga mata. Namumula. Bumuka ang bibig niya ng hindi normal. At may tunog siyang inilalabas na parang kakaiba. Napasigaw ako. Tinangka kong buksan ang pinto pero bigla siyang sumunggab. Tumama ang kamay niya sa balikat ko. Ramdam ko ang hapdi. "Takbo!" Halos sigaw ko sa isip ko. Sinipa ko ang pinto. Gumulong ako palabas ng taxi. At tumakbo ako sa dilim kahit hindi ko alam kung saan papunta. Sa likod ko, naririnig ko ang ungol niya at ang kalabog ng taxi na parang inaakyat. Hindi ako lumingon. Hindi ako huminto. Hanggang sa makarating ako sa isang maliit na waiting shed sa may kalsada. Doon muna ako tumambay hanggang magliwanag. Pagdating ng umaga, saka lang ako bumalik. May kasama ng 2 tanod. Nandun pa rin ang taxi ko. Pero nang makita ko ito, nanlumo ako. May mga kalmot sa pinto, sa bubong, sa likod, tapos puro malalalim. Yung parang kuko ng hayop ang ginamit. May marka rin sa upuan sa likod. Punit-punit na ang leather. At may amoy pa rin ng lupa. Hindi na nakita yung babae matapos yon. Iniisip ko kung anong klaseng nilalang yon. Pero nang ikwento ko ito sa mga tanod sa San Mateo, ang sabi nila, aswang daw yun. Simula noon, hindi na ako masyadong tumatanggap ng biyahe papunta sa mga liblib na lugar. Lalo na kapag madaling araw.